Nagsimula ang seryeng ito sa isang estudyanteng nagngangalang Yong, at nalaman natin na isa siyang high school student. Bagamat gwapo at kakit-akit siya, sa kasamaang palad ay mahirap siya at napakahirap ng kanyang kalagayan hanggang sa sasahig na lamang siya natutulog dahil wala siyang kama. Maaga siyang nagising upang pumasok sa paaralan at paulit-ulit siyang bumabahin, kaya malinaw na hindi siya maganda ang pakiramdam at may sipon. Ngunit napipilitin siyang bumangon at mabilis na magsuot ng damit upang hindi mahuli sa klase. Napansin niyang wala ang kanyang ina sa bahay at nagtataka siya kung nasaan ito. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula rito na nagsasabing pumasok na ito sa trabaho at pinapayuhan siyang mag-almusal at alagaan ang sarili. Natuwa si Yong sa pag-aalaga ng kanyang ina at nagpasalamat dito, ngunit mukha siyang malungkot at tila may itinatagong problema. Pagdating niya sa paaralan, nakita natin ang isang grupo ng mga bully na estudyante na gumagawa ng live stream sa kanilang YouTube channel. Kinakausap nila ang kanilang mga manunood at sinasabing bibigyan nila ng makeover ang isa nilang kaklase upang magmukhang isang celebrity idol. Ang tinutukoy nila ay ang ating mahirap na bida na si Yong dahil gwapo siya. Ngunit napansin nilang malungkot ito at nakasimangot kaya itinigil nila ang pagkuha ng video upang kausapin siya. Pinagbantaan nila siya na makinig at magkunwaring masaya, kung hindi ay sasaktan nila siya at gugulpihin. Pumayag silang bayaran siya ng $1,000 bilang kapalit kaya hindi raw siya dapat magreklamo. Napilitan si Yong na sumang-ayon dahil mahirap siya at kailangan niya ang pera at natatakot din siya sa kanila. Sinimulan ng kanyang mga bully na kaklase ang pagme-makeup sa kanya, ngunit sa kasamaang palad ay pinagtawanan nila siya at ginawa siyang parang payaso sa circle. Pinilit nila siyang tumawa sa live stream at kumaway sa kanilang mga taga-subaybay. Dahil dito, lalo siyang pinagtawanan ng lahat at patuloy na dumami ang mga nanood at sumikat ang kanilang channel. Masayang-masaya ang mga bully dahil kumita sila ng malaking halaga, ngunit agad na umalis si Yong sa silid-aralan at nagpunta upang maghilamos. Tumayo siya sa harap ng salamin habang nalulungkot at nadidismaya sa kanyang buhay. Lahat ng estudyante ay binubuli siya at para sa kanila ay isa lamang siyang payaso sa klase. Nais niya na sana ay isa siyang matalinong estudyante o may superpower upang maipagtanggol niya ang sarili. Nang matapos siya, nagpasya siyang bumalik sa silid-aralan. Ngunit biglang nahulog mula sa kanya ang isang baryang nagkakahalaga ng $1. Dahil mahirap siya, hinabol niya ito kung saan-saan at nakita niyang pinagtatawanan siya ng leader ng mga bully. Nahihiya si Yong at hiningi ang perang ipinangako sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad ay tumanggi ang bully at niloko siya dahil mahina at walang kalaban-laban siya. Sinamantala ng bully ang kanyang lakas at sinuntok siya sa tiyan hanggang sa bumagsak siya sa sahig at patuloy siyang pinahirapan. Hindi pa nakontento rito ang bully at patuloy pang ininsulto ang kanyang may sakit at mahirap na ina na hindi kayang magpagamot. Binalaan siya nito na pagsisisihan niya kung magsusumbong siya sa guro, pagkatapos ay umalis itong tumatawa na parang walang pakialam. Masama ang loob ni Yong dahil napakahina niya upang maipagtanggol ang sarili. Pinulot niya ang kanyang barya mula sa sahig habang nalulumbay at pagod na pagod. Pagkatapos ng klase, nalaman niyang nasa ospital ang kanyang ina kaya nagpasya siyang dalawin ito. Pagdating niya roon, napansin ng kanyang ina na may sugat ang kanyang mukha at tinanong kung ano ang nangyari at kung may nangbubuli ba sa kanya sa paaralan o nakipag-away siya. Kinabahan si Yong ngunit tumanggi siyang sabihin ang totoo dahil ayaw niyang dagdagan pa ang mga problema ng kanyang ina. Nagsinungaling siya at sinabing nadapa lamang siya habang nakikipaglaro sa mga kaibigan. Pinaniwalaan siya ng kanyang ina at sinabihan siyang huwag mag-alala para rito at mamuhay ng masaya tulad ng ibang kabataang kaedad niya. Nagkunwari ang ating bida na ayos lang siya at susundin ang sinabi ng kanyang ina, ngunit nakita niya ang bayarin sa ospital at napagtanto niyang napakamahal ng pagpapagamot. Kaya nagpasya siyang mag-ipon ng pera para rito at pumunta sa restoran kung saan siya nagtatrabaho at ginugol ang buong araw sa pagluluto at pagseserbisyo sa mga customer. Malungkot siya dahil puro paghihirap ang kanyang buong buhay at wala siyang oras para sa pag-ibig o kahit sa pagkakaroon ng relasyon. Biglang dumating ang manager at sinabi sa kanya na may bagong babaeng magtatrabaho kasama nila. Dumating ang babae at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Mia. Nagulat ang ating bida nang makita siya at agad na nabighani sa kanyang kagandahan. Hindi niya maiwasang titigan ito at halatang nagkagusto siya rito. Napansin ni Mia ang kanyang pagtitig at tinanong kung bakit, ngunit nahiya siya at mabilis na umiwas ng tingin at nagpatuloy sa trabaho habang lihim na nakatuon sa kanya. Biglang pumasok sa restoran ng grupo ng mga bully habang nagsa-live stream para sa panibagong challenge. Natakot ang ating bida at nagtago mula sa kanila, ngunit lumapit ang leader ng grupo kay Mia at ipinaliwanag ang challenge. Sinabi nito na kailangan niyang gumawa ng burger sa loob ng 5 minuto at kapag nabigo siya ay kukunin nito ang kanyang numero. Patuloy niya itong kinulit dahil sigurado siyang mabibigo ito, kaya natarante si Mia at hindi alam ang gagawin. Nagpasya si Yong na tulungan siya at sinabing siya na ang gagawa nito. Pumayag ang mga bully at nagawa nga niya ang burger sa loob lamang ng ilang segundo. Inihain niya ito sa bully at sa mga kasama nito at nagulat silang lahat dahil natalo sila sa challenge. Ngunit ang mas malaking problema para sa kanila ay hindi nila nakuha ang numero ng magandang babae. Umalis silang galit na galit sa restaurant. Humanga si Mia sa ginawa ni Yong para sa kanya at lumapit upang magpasalamat.
Tuwang-tuwa si Yong dahil kinausap siya nito at sinabi sa sarili na ito na ang perpektong asawa. Nagsimula pa siyang isipin kung anong kulay ng apartment ang titirhan nila kapag sila ay nagpakasal. Wala siyang ideya sa mangyayari sa kanya. Nang pumunta siya upang itapon ang basura, nakita niyang naghihintay ang bully at ang mga kasama nito. Pinalibutan nila siya dahil gusto nilang maghiganti. Patuloy siyang binugbog ng leader ng buong lakas at hinawakan pa ang kanyang braso na parang babaliin ito. Sa kabutihang palad, nakita ni Mia ang nangyayari at tinanong kung ayos lang siya. Napilitang umatras ang bully at nagkunwaring binabati lamang siya. Pinagbantaan nito si Yong na kapag may pinagsabihan siya ay tatapusin siya nito. Umalis ito at nilapitan ni Mia si Yong upang tingnan ang kanyang kalagayan, ngunit ngumiti lamang siya at sinabing ayos lang siya. Sinabi niyang mga kaklase niya ang mga ito at nagbibiro lamang sa kanya kahit medyo marahas ang kanilang mga biro. Iniwan niya si Mia at bumalik sa trabaho, ngunit pakiramdam ni Mia ay nagsisinungaling siya at binubuli lamang. Patuloy niya itong pinagmamasdan at nagpasya siyang mas makilala pa ito, alamin ang kanyang kwento at suklian ang pagtulong nito sa kanya. Sa pagtatapos ng araw, natapos ni Yong ang trabaho ngunit nakasalubong niya ang isa sa mga bully sa kanyang pag-uwi. Alam ng bully na mag-isa lamang siyang nakatira kaya nagpasya itong sumama sa kanyang bahay upang gumawa ng live stream mula roon. Napilitan si Yong na pumayag dahil natatakot siya rito. Pagdating nila sa bahay, gumawa siya ng pasta para makakain. Ngunit dahil mahirap at medyo clumsy siya, nasagi niya ang cable ng mga kagamitan at nadapa. Tumapon ang pagkain sa bully na napasigaw dahil mainit ito. Nagalit ito dahil naputol ang kanyang live stream at nagpasya itong maghiganti. Itinulak niya si Yong sa sahig at patuloy siyang binugbog hanggang sa inapakan pa ang kanyang mukha. Hindi na kinaya ni Yong ang kahihiyan at sinabi, tinanggap ko nang bugbugin ako sa paaralan at sa restaurant, pero sa sarili kong bahay at sa sarili kong kama, hindi kailanman. Kumawala siya at sumugod sa bully at nagpakawala ng isang malakas na suntok na tumama ng diretso sa mukha nito. Patuloy silang nag-away hanggang sa magkapasa at magkasugatan ang kanilang mga mukha at tuluyang pinalayas ni Yong ang bully mula sa kanyang bahay. Masaya siya dahil ito ang unang pagkakataon na ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Kinabukasan, binisita niya ang kanyang ina sa ospital, ngunit sinabi ng doktor na malubha ang kalagayan nito at kailangan nitong sumailalim sa operasyon o malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Naguluhan si Yong dahil wala siyang pera at hindi niya alam ang gagawin. Nakiusap siya sa doktor na bigyan siya ng oras upang makalikom ng pera at umalis habang malalim na nag-iisip. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa bully na kaklase niya noong nakaraang gabi at sinabihang agad na burahin ang video. Hindi maintindihan ni Yong ang ibig nitong sabihin, ngunit ipinaliwanag ng bully na ang kanilang kagamitan ay patuloy na nagre-record kahapon at nakuhanan nito ang buong away nila. Nagulat ang ating bida at mabilis na tumakbo pauwi upang tingnan ang device, ngunit lalo siyang nabigla nang makita niyang napakarami na nang nanood sa video. Nahiya siya at nagpasya itong burahin, iniisip na tapos na ang lahat. Ngunit kinabukasan sa paaralan, nadatnan niya ang kanyang mga kaklase na naghihintay para sa kanya. Napanood nilang lahat ang kanyang video sa internet at dahil dito, mula sa pagiging isang hindi kilalang estudyante at palaboy sa pansin ng iba, naging pinakasikat siyang estudyante sa buong paaralan at halos lahat ay humahanga sa kanya. Masayang-masaya si Yong at hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit dumating ang kanyang bully na kaklase na nag-aapoy sa galit. Nagpasya itong maghiganti dahil nasira ang reputasyon nito sa paaralan matapos siyang matalo ni Yong. Sinubukan itong suntukin siya, ngunit natisod ito at bumagsak sa sahig. Pinagtawanan siya ng leader ng mga bully dahil natalo siya ni Yong na dating itinuturing na mahina at agad siyang pinalayas sa kanilang grupo. Binalaan pa siya nito na kapag may pinagsabihan siya ay dudurugin nito ang kanyang mukha. Nasaktan at nagalit ang dating kasapi ng grupo dahil itinakwil siya kaya nagpasya siyang maghiganti sa ating bida sa tamang pagkakataon. Hinintay niya ang oras ng break at kinausap si Yong sa rooftop ng paaralan. Iminungkahi niyang magtulungan sila upang ibunyag ang katotohanan tungkol sa leader ng mga bully. Nagkasundo silang ilantad dito sa mismong live stream nito. Natakot si Yong ngunit pumayag din. Pagbalik nila sa silid-aralan, pinasama sila ng leader sa kanyang live stream dahil gusto niyang samantalahin ang kasikatan nilang dalawa upang mas dumami ang manunood at mas kumita ng pera. Nagkunwari siya sa harap ng mga manunood na kaibigan niya ang dalawa at sinabi sa kanyang mga taga-subaybay na nagkaayos na sila at magkakaibigan na silang lahat. Humingi pa siya ng mga regalo at donasyon mula sa mga manunood, ngunit nagalit si Yong at nagpasya na siyang ilantad ang katotohanan. Hinublat niya ang camera at sinabi sa lahat na sinungaling at bully ang leader. Ipinakita pa niya ang mga pasa sa kanyang katawan bilang patunay. Nabigla ang leader sa kanyang ginawa at agad nitong tinapos ang live stream. Nagpasya itong pagsisihan ni Yong ang kanyang ginawa kaya inatake siya at paulit-ulit siyang binugbog ng buong lakas hanggang sa bumagsak siya sa sahig. Inakala nitong tapos na siya at nagsimulang umalis, ngunit hindi sumuko si Yong at hinawakan ang kanyang binti. Dito natin nalaman na bahagi pala ito ng kanilang plano. Nagkasundo sina Yong at ang dating bully na kunan ng video ang lahat ng mangyayari upang makagawa sila ng panibagong video, mas sumikat at kumita rin ng pera. Lalong nagalit ang leader at akmang dudurugin ang mukha ni Yong. Inihanda nito ang pinakamalakas niyang atake, ngunit biglang dumating ang isang estudyante at pinigilan siya.
Nalaman natin na ang estudyanteng ito ay isang sikat na boksingero na iginagalang ng lahat ng estudyante dahil napakalakas nito. Sinabi niya sa kanila na masyado silang maingay at hindi siya makatulog. Natakot ang leader ng mga bully at agad na humingi ng paumanhin sa boksingero bago umalis sa silid-aralan. Napansin naman ng boksingero na nawala ng malay si Yong dahil sa matinding pambubugbog at humanga siya sa katapangan nito. Binuhat niya si Yong at dinala sa klinika upang magamot. Pagkagising ng ating bida, agad niyang tinanong ang dating bully kung nagtagumpay ba ang kanilang plano. Sinabi nito na umabot sa 1,000,000 views ang kanilang video, na nangangahulugang malaki ang kanilang kinita. Nagpa siya itong hatiin ng pantay ang pera at natuwa si Yong dahil nakalikom na siya ng bahagi ng perang kailangan para sa operasyon ng kanyang ina. Ngunit tinalok siya ng dating bully ng isang kasunduan upang mas kumita pa sila. Sinabi nitong gumawa sila ng mga live stream kung saan siya ang laging nabubugbog dahil iyon ang pinakagustong panuurin ng mga tao at sa paraang iyon ay lalo siyang sisikat at yayaman. Sinabi ni Yong, sandali lang, gusto mong lumabas ako sa mga live stream na ako ang binubugbog at hindi ako ang nananakit. Ibig sabihin, ako ang magiging mahina. Sa totoo lang, natatakot akong masaktan. Ngunit naalala niya ang kanyang may sakit na ina at napilitan siyang pumayag upang maipagamot ito at mailigtas ang buhay nito. Masayang-masaya ang dating bully ngunit sinabi nitong kailangan niyang tiisin ang mas maraming pananakit hanggat kaya niya dahil habang mas mahaba ang video ay mas malaki ang kanilang kikitain. Nangako si Yong na susubukan niya. Pag-uwi niya sa bahay, nagpunta siya sa internet at nanood ng mga video tungkol sa boxing upang matutong lumaban. Nagkataon namang nakakita siya ng video ng isang taong nakasuot ng maskarang manok na nagsasabing kaya nitong gawing malakas ang sinuman. Ngunit natawa lamang si Yong dahil nakasuot ito ng maskarang manok at inisip niyang baliw lamang ito. Isinara niya ang video at nagpa siyang matulog, ngunit napanaginipan niya ang lahat ng pambubuli na dinaranas niya. Bigla siyang nagising at nagulat. Naguguluhan siya kung papanoorin ba niya ang video o hindi. Kinabukasan, maaga siyang nagising at pumasok sa paaralan ng may takot, ngunit nadatnan niya ang leader ng mga bully at ang grupo nito na naghihintay sa kanya. Napanood ng leader ang kanyang video at agad siyang hinawakan sa binti upang maghayganti. Itinulak siya nito sa hagdan at paulit-ulit siyang binugbog ng buong lakas hanggang sa muntik nang mabali ang kanyang buto. Pinilit siya nitong sumuko at nagbantang tatapusin siya kapag hindi siya pumayag. Pakiramdam ni Yong ay ubos na ang kanyang lakas at muntik na siyang sumuko, ngunit napansin niyang kinukunan siya ng video ng dating bully kaya pinilit niyang magtiis. Kailangan nilang makakuha ng mas maraming views at mas maraming pera. Bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob at nagpa siyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Naalala niya ang video ng lalaking may maskarang manok at nalaman nating bago siya pumasok sa paaralan ay pinanood niya ito ng seryoso. Natutunan niya rito na upang matalo ang kalaban, kailangan mo muna itong pukawin at pagkatapos ay samantalahin ang kahinaan nito. Sa sandaling iyon, nagpa siya siyang gayahin ng mga itinuro sa video at itinaas ang kanyang kamay upang protektahan ang kanyang mukha. Nagalit ang leader dahil tila hinahamon siya at umatake ito ng buong lakas. Sinubukan siyang suntukin ng leader, ngunit sa pagkakataong ito ay naiwasan ni Yong ang atake habang nakatayo lamang sa kanyang pwesto. Nagulat ang lahat sa nangyari. Inisip nilang nagkataon lamang iyon, ngunit napatunayan ni Yong na totoo ang mga sinabi ng lalaking may maskarang manok. Nagpa siya siyang sundin ang lahat ng mga tagubilin nito at naalala niyang sinabi nito na kung ayaw mong maapektuhan ng suntok, kailangan mong lumapit sa iyong kalaban. Nang muli siyang atakihin, ginawa ni Yong ang itinuro sa video. Tinanggap niya ang suntok ngunit hindi binigyan ng pagkakataon ng kalaban at mabilis na lumapit dito kaya sa maikling distansya niya natanggap ang tama. Totoo nga ang sinabi sa video dahil hindi siya gaanong naapektuhan at nanatili siyang nakatayo. Natuwa siya at inisip na kayanan niyang manalo sa laban, ngunit sa kasamaang palad ay nakalimutan niya ang iba pang mga tagubilin dahil hindi siya gaanong nakikinig ng una niyang panoorin ang video. Dahil dito, sinipa siya ng leader ng mga bully at bumagsak siya sa sahig. Lumapit pa ito upang tuluyan na siyang tapusin. Pakiramdam ng ating bida ay iyon na ang kanyang katapusan, ngunit biglang dumating ang isang bagong estudyante at nagkunwaring kinukunan ng video ang nangyayari. Pinagbantaan niya ang leader na umatras o ipopost niya ang video sa internet. Natakot ang leader at napilitang umalis. Masayang-masaya si Yong dahil iniligtas nito ang kanyang buhay kaya isinama niya ang bagong estudyante sa rooftop ng paaralan upang magpasalamat. Ngunit nagtataka siya dahil hindi pa niya ito nakikita noon. Sinabi ng babae na dati siyang nakatira sa ibang bansa at kalilipat lamang niya sa paaralan at ang pangalan niya ay Mono. Humanga ang dating bully sa kanyang personalidad at inalok siyang sumali sa kanilang grupo. Ipinakita pa niya ang kanilang kinita at sinabing umabot na sa 25,000 ang kanilang kita. Pumayag si Mono ngunit sinabi niyang eksperto siya sa programming at siya na ang mamamahala sa kanilang channel. Sinabi rin niyang kaya niyang palakihin ang channel at paramihin ang mga manunood. Magkakasama silang umalis. Iminungkahi niya na pangalanan ng kanilang channel na The Famous Punch dahil sa tuwing nakikipaglaban si Yong ay lalo itong dinaragsa ng mga manunood. Nagustuhan ni Yong ang pangalan at pumayag siya. Pagkatapos ng klase, pumunta siya sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho at pinanood ang mga video ng lalaking may maskarang manok at paulit-ulit na ginaya ang lahat ng galaw nito.
Ngunit biglang dumating ang kanyang katrabahong si Mia at nahiya siya kaya mabilis niyang isinara ang video bago pa niya ito makita. Lumapit siya sa manager at humingi ng pahinga sa trabaho dahil may mahalaga siyang aasikasuhin. Tumanggi ang manager dahil marami silang trabaho, ngunit nagpa siya si Mia na tulungan siya at sinabing siya na muna ang sasalo sa kanyang trabaho. Ibinigay pa niya ang kanyang numero at sinabing tawagan siya anumang oras kung may kailangan siya. Masayang-masaya si Yong at taos pusong nagpasalamat sa kanya. Nang matapos ang trabaho, pumunta siya upang makipagkita sa dating bully, ngunit ang tanging laman ng kanyang isip ay ang numero ni Mia. Tuwang-tuwa siya dahil nakuha niya ang numero ng babaeng gusto niya. Biglang may dalawang tao na nakakita sa kanya at nakilala siya bilang may-ari ng sikat na channel na The Famous Punch. Humingi sila ng litrato kasama siya. Nagulat ang ating bida na sumikat na pala siya kaya pumayag siya. Ngunit nalaman niyang mga magnanakaw pala ang mga ito at nagsinungaling lamang sa kanya. Dinala nila siya sa isang liblib na lugar at sa kasamaang palad ay ninakaw ang kanyang pitaka. Nagalit at nalungkot si Yong at gusto niyang tumawag ng pulis, ngunit tumanggi ang dating bully at ipinakita sa kanyang cellphone na kinukunan niya ng live stream ang lahat ng nangyari. Dahil sa pagnanakaw na naranasan niya, napakarami nilang nakuha na views. Sinabi pa nito kay Yong na habulin at labanan ang mga magnanakaw upang mas lalo pa silang kumita. Natakot si Yong ngunit naglakas loob siyang gawin ito. Hinabol niya ang mga magnanakaw hanggang sa marating niya ang kanilang pinagtataguan at hiniling na ibalik nila ang kanyang pitaka. Sinabi ng mga ito, akala mo ba gagana sa amin ang mga video ng pakikipaglaban na palagi mong ginagawa? Sumagot si Yong, oo, at kailangan ko kayong labanan ngayon. Pinagtawanan siya ng magnanakaw dahil mahina siya at hinubad pa nito ang kanyang damit upang makipaglaban. Naalala ni Yong ang mga itinuro ng lalaking may maskarang manok. Tinuruan siya nito na huwag manatiling nakatayo lamang at dapat niyang iwasan ang bawat atake ng kalaban upang mas tumagal siya sa laban at mas dumami ang views, dahil kung hindi ay maaaring matalo siya. Nagpa siya ang ating bida na sundin ito. Itinaas niya ang kanyang kamay upang protektahan ang kanyang mukha. Tumawa ang magnanakaw at sinubukan siyang suntukin, ngunit ginamit ni Yong ang kanyang bilis upang makaiwas sa atake. Paulit-ulit niya itong ginawa upang minus ang kalaban at mawala ang focus nito. At gumana nga ang kanyang plano dahil nagawa niyang maiwasan ang lahat ng atake habang nakatayo lamang sa kanyang pwesto. Sinubukan ng magnanakaw na suntukin siya ng buong lakas, ngunit mabilis na lumapit si Yong at hinarang ang suntok, gaya ng natutunan niya sa video. Kailangan niyang maging malapit sa kanyang kalaban, katulad ng ginawa niya noon sa leader ng mga bully. Dahil dito, hindi siya gaanong naapektuhan at ang magnanakaw pa ang nasaktan sa kanyang kamay. Nadismaya ang magnanakaw at napagtantong hindi pangkaraniwan ang kanyang kalaban, kaya nagpa siya itong sumuko at ibinalik ang pitaka ni Yong. Nagdiwang si Yong kasama ang dating bully at nagpasalamat sa kanyang mga taga-subaybay sa pagpalakpak at pagsuporta sa kanya. Sinamantala ni Mono ang pagkakataon at in-upload ang video sa kanilang channel. Dahil dito, lalo silang sumikat at patuloy na dumami ang kanilang kita. Masaya si Yong at iminungkahing pantay-pantay nilang hatiin ang kinita, ngunit sinabi ni Mono na hindi niya kailangan ng pera dahil ginagawa niya ito para sa kasiyahan. Gusto namang kunin ng dating bully ang bahagi ni Mono, ngunit sinabi ni Yong, kung ayaw niya ng parte niya, hayaan mo na siya sa desisyon niya. Binyantaan pa niya itong aalis siya sa grupo kung ipipilit nito ang gusto niya. Natakot ang dating bully at hinabol siya, sinasabing nagbibiro lamang siya. Pilit pa niya itong sinusuyo dahil alam niyang kapag wala si Yong, wala nang manunood sa kanilang channel. Ngunit sinabi ni Yong na dapat mas malaki ang kanyang bahagi dahil siya ang nabubugbog at nagsasapanganib ng kanyang buhay. Napilitan ng dating bully na pumayag. Masayang-masaya si Yong at kinabukasan ay binisita niya ang kanyang ina sa ospital at binayaran ng gastusin sa pagpapagamot nito. Tumanggi siyang sabihin ang tungkol sa kanilang channel at sinabi na lamang niyang masipag siyang nagtatrabaho nitong mga nakaraang araw kaya malaki ang kanyang kinikita. Ngunit napansin niyang punit na ang suot na jacket ng kanyang ina kaya nagpa siya siyang bilhan nito ng bago. Biglang nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang katrabahong si Mia na gustong makipag-usap sa kanya. Nagulat siya at agad na nagsuot ng kanyang pinakamagandang damit bago pumunta upang makipagkita rito. Isinama niya si Mia sa isang mamahaling kafe at ipinabili pa rito ang paborito nitong ice cream. Masaya siyang nakikipag-usap sa babaeng gusto niya, ngunit narinig niyang pinagtatawanan siya ng isang binata dahil luma ang kanyang sapatos. Napahiya si Yong at inisip na mamaliitin siya ni Mia, ngunit nagpasalamat ito sa kanya dahil iniligtas niya ito mula sa grupo ng mga bully sa restoran at sinabi pang wala siyang pakialam sa panlabas na anyo ng isang tao. Umalis sila sa kafe at masayang naglakad ng magkasama. Nagkataon namang nakasalubong nila ang kanilang kaklaseng boksingero na nagpa siyang sumama sa kanila. Doon nalaman ni Yong na matagal nang magkaibigan sina Mia at ang boksingero. Pagdating nila sa dalampasigan, napansin ng ating bida na masaya silang nagbibiroan. Natural lamang na nakaramdam siya ng selos. Pakiramdam niya ay wala siyang lugar sa pagitan nilang dalawa kaya nagpa siya siyang umuwi na lamang. Nagkunwari siyang masakit ang kanyang mga paa at umalis ng malungkot. Ngunit biglang lumitaw mula sa kanyang likuran ang dating bully dahil kinukunan pala siya nito ng video. Sinabi nitong nalaman ng kanilang mga taga-subaybay na may gusto siya kay Mia at hinikayat siyang maging matapang at ipagtapat ang kanyang nararamdaman.
Tumanggi si Yong dahil natatakot siyang mabigo. Sinabi niyang tiyak na ang boksingero ang pipiliin ni Mia dahil malakas at matapang ito samantalang siya ay mahina at palaging binubuli. Nainis ang kanyang kasama at hinawakan siya sa damit. Sinabi nitong kailangan niyang subukan at patuloy siyang hinikayat na magkaroon ng tiwala sa sarili. Naantig si Yong sa mga sinabi nito, nagpasalamat siya sa pananatili nito sa kanyang tabi at niyakap ito. Nangako siyang gagawin niya ito, iniwan ang kanyang kasama at tumakbo hanggang marating si Mia. Hihingi na sana siya ng pagkakataong makausap ito at magtapat ng kanyang nararamdaman, ngunit napansin niyang nakahandusay sa lupa ang dating bully. Nagtaka siya at inakalang nagbibiro lamang ito, ngunit nang makalapit siya ay nabigla siyang makitang sugatan at duguan ito. Tinanong niya kung sino ang may kagagawan nito, at isang hiling lamang ang nasabi ng dating bully. Tumakbo ka, iligtas mo ang sarili mo. Biglang dumating ang leader ng mga bully kasama ang kanyang grupo at itinulak silang dalawa sa lupa bago nagsimulang saktan sila. Sinubukan ng kaibigan ng boksingero na tumawag sa pulis, ngunit pinigilan siya ng leader at pinalibutan siya ng kanyang grupo. Kinabahan si Yong dahil hindi niya alam kung paano siya ililigtas, ngunit naalala niya ang payo ng lalaking may maskarang manok at nagpasya siyang manatiling kalmado. Sinimulan niyang asarin ng leader upang ito ang unang umatake. Nagalit ang leader at sinubukan siyang suntukin. Ngunit sa pagkakataong ito, nakahanda na ito at ginamit ang kabilang kamay upang tamaan si Yong at pabagsakin siya sa sahig. Nagsimulang maalala ng ating bida ang lahat ng kanyang karanasan sa paaralan, kung gaano siya kaduwag at kung paano siya palaging binubuli ng grupo hanggang sa dumating ang pagkakataong baguhin ang kanyang buhay. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya ito nagamit ng maayos dahil pakiramdam niya ay mahina pa rin siya. Nakahiga siya sa sahig at humingi ng tawad sa leader at nakiusap na pakawalan si Mia dahil wala naman itong ginawang masama. Tumanggi ang leader at pinahiya siya sa harap ng live stream bilang kondisyon para pakawalan si Mia. Umiyak si Yong at handa nang gawin ang lahat upang iligtas ang babaeng mahal niya, ngunit biglang dumating ang boksingero sa tamang oras at pinigilan siya. Nagpa siya itong tumulong, binugbog ang mga miyembro ng grupo at iniligtas silang lahat. Galit na lumapit ang boksingero sa leader ng mga bully at sinabi rito na ang sinumang makipaglaro sa isang lobo ay nararapat lamang na magdusa. Binalaan niya ito na umalis na sa lugar o pagsisisihan nito ang lahat. Natakot ang leader dahil alam niyang hindi niya kayang talunin ang isang taong napakalakas, kaya napilitan siyang tumakbo palayo. Masaya si Yong dahil ligtas si Mia, ngunit nahihiya siya dahil nakita siya nito sa ganoong kahihiyang kalagayan. Hindi niya napigilan ang sarili at tuluyan siyang napaiyak. Naawa si Mia sa kanya at gusto sana siyang lapitan upang aliwin, ngunit pinigilan siya ng boksingero dahil umuulan at isinama siya nito palayo. Kinabukasan sa paaralan, nagpa siya ang leader ng mga bully na mag-livestream muli, ngunit sa pagkakataong ito ay ipinakita na niya ang kanyang tunay na ugali at nagsimulang saktan ng mga mahihinang estudyante. Hinublat niya ang dating bully at pinahiya ito sa harap ng mga manunood. Sinabi niya ngayon ay naiintindihan na niya ang lahat. Hindi na ito dapat muling kumuha ng video ng kahit sino nang hindi nila nalalaman dahil tuturuan niya ulit ito ng leksyon. Natakot ang lahat at walang sino man ang nang-ahas na makialam dahil alam nilang napakalakas niya. Tumingin ang dating bully sa camera na para bang humihingi ng tulong kay Yong. Natatakot siya, ngunit naalala niya ang sinabi ng kanyang ina na itinuturing siya ni Yong bilang isang kaibigan. Napaluha siya at nagbabala kay Yong na huwag pumunta dahil nasa panganib ang kanyang buhay. Nagalit ang leader at nagpa siyang tapusin na siya. Itinulak niya ito sa sahig at patuloy na sinaktan. Ngunit biglang dumating si Yong at pinigilan siya. Masayang nakita siya ng leader dahil inakala nitong magmamakaawa lamang siya. Ngunit tumanggi ang ating bida at nagpa siyang maghayganti. Sinabi niya sa kanyang kasama na i-live stream ang lahat ng mangyayari at lagyan ito ng pamagat na, paano mabawi ang iyong karapatan mula sa isang taong mas malakas kaysa sa iyo. Naghanda siyang makipaglaban sa leader, ngunit sa pagkakataong ito ay nanood na siya ng bagong video ng lalaking may maskarang manok at natuto ng mas malalakas na galaw. Nalaman din natin na sa mga nagdaang araw ay gumagawa siya ng mahihirap na ehersisyo upang mapataas ang kanyang tibay at magkaroon ng mas maraming lakas sa bawat laban. Kumakain din siya ng marami upang mapalakas ang kanyang katawan. Nagpa siya siyang gamitin ang lahat ng kanyang natutunan at itinaas ang kanyang kamay upang protektahan ang kanyang mukha. Sinubukan siyang atakihin ng leader, ngunit ginamit ni Yong ang kanyang pagsasanay at mabilis na umiwas sa bawat suntok nito. Lalong nagalit ang leader dahil hindi niya siya matamaan at nagsimulang manira ng mga bagay sa paligid. Sa huli ay nagawa niyang hawakan si Yong at ibagsak ito sa sahig. Masaya si Yong dahil alam niyang napikon niya ang leader at nawala ang pokus nito. Sinamantala niya ang pagkakataon at siya naman ang naghanda upang umatake. Sinimulan niyang pag-aralan ng mga galaw ng leader at napagtanto niyang ang kahinaan nito ay ang mga binti. Nagpa siya siyang puntiryahin ng mga ito at mabilis na lumapit bago sinuntok ng buong lakas ang kanyang mga binti. Nagulat ang mga estudyante sa nangyari. Sinubukan ng leader na magkunwaring ayos lamang siya, ngunit ramdam niya ang sakit sa kanyang binti. Nagalit siya at nagpa siyang pagsisihan nito ni Yong kaya muli siyang umatake ng buong lakas. Ngunit hinaranggan ni Yong ang lahat ng kanyang atake at paulit-ulit na tinamaan ang kanyang mga binti, nais siyang pabagsakin sa sahig.
Ngunit ang leader ay may tila hindi pangkaraniwang lakas at tiniis niya ang sakit hanggang sa mahawakan niya si Yong sa buhok at sunod-sunod na pinakawalan ng malalakas na suntok sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nahilo ang ating bida at sa kasamaang palad ay bumagsak siya sa sahig. Sinabi ng leader na malapit na ang kanyang katapusan. Nalungkot si Yong at nagsimulang maalala ang kanyang mga alaala sa paaralan. Nalaman natin na dati siyang masaya at payapang namumuhay hanggang sa lumipat sa kanilang klase ang leader ng mga bully at nagsimulang saktan at pahirapan siya. Hindi niya nagawang ipagtanggol ang sarili at dahil dito ay naging isa siyang palaboy sa atensyon ng iba, walang kaibigan at wala nang ganang pumasok sa paaralan. Nagising siya mula sa kanyang mga alaala at nagpa siyang baguhin ang kanyang buhay at maghiganti sa leader. Tumayo siya at sinabi rito na hindi na siya natatakot dito tulad ng dati. Nagalit ng husto ang leader at muli siyang sinugod ng buong lakas, ngunit natiso dito dahil sa pinsala sa kanyang binti. Nagpa siya si Yong na samantalahin ang pagkakataon at ginamit ang kanyang lihim na galaw. Ibinigay niya ang mapagpasyang suntok sa bukas na bahagi ng kalaban at pinabagsak ito sa sahig, tuluyang tinalo at pinasama ang mukha nito. Sa wakas ay nagtagumpay siya sa laban. Nagulat ang lahat sa nangyari at patuloy siyang pinapalakpakan ng kanyang mga taga-subaybay habang isinisigaw ang kanyang pangalan. Masaya si Mono dahil nabawi niya ang kanyang karapatan at napaiyak pa siya habang lumalapit upang batiin si Yong. Pinagmamasdan naman siya ng boksingero at ni Mia ng may pagmamalaki. Pagkatapos nito, naglakad si Yong kasama ang kanyang grupo sa tabing dagat at humingi ng paumanhin dahil nahuli siya. Nagulat silang malaman na lumaki pa ang kanilang channel at mayroon na silang 1,000,000 taga-subaybay. Masayang-masaya ang ating bida dahil kikita na siya ng malaking pera at maipapagamot na niya ang kanyang ina. Patuloy siyang nagdiwang kasama ang dating bully at masaya silang nagsama. Kinabukasan, pumasok siya sa paaralan at nagulat nang makita na sikat na siya. Nagbago ang pakikitungo sa kanya ng lahat ng estudyante at muli siyang minahal at iginalang ng mga ito. Sinabi nila sa kanya na dahil sa nangyari sa leader ng mga bully, natiwalag na ito sa paaralan at nagpasalamat sila kay Yong dahil iniligtas niya sila. Masaya si Yong dahil pakiramdam niya ay bumalik na sa dati ang kanyang buhay. Ngunit pagkatapos nito, napansin ng nobya ng leader ng mga bully na pinagtatawanan ng kanyang mga taga-subaybay ang dating kasintahan dahil sa pagiging mahina at pagkatalo sa laban. Nagalit siya at nagpa siyang hiwalayan ito dahil hindi na umano ito ka-level niya. Pagkatapos ay pumunta siya upang makipagkita sa kanyang business manager at sinabing handa siyang gawin ang lahat upang manatiling sikat. Nangako ang manager na aasikasuhin ang lahat. Pagkatapos ng klase, pumunta si Yong sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho ngunit hindi niya napansin si Mia at aksidente niya itong nabangga kaya natapon ang pagkain sa sahig. Tinulungan niya ito at kumuha ng napkin upang linisin ang kalat. Pagkatapos ng trabaho, naglakad silang dalawa at humingi ng paumanhin si Yong dahil hindi siya nakasagot sa mga mensahe nito. Ngunit sinabi ni Mia na hindi naman siya galit sa kanya. Nagpasalamat pa ito sa kanya dahil naging matapang siya at iniligtas siya mula sa leader ng mga bully. Inaya rin siya nitong muli silang lumabas ng magkasama. Masayang pumayag si Yong at nagpaalam sa kanya. Ngunit napansin niyang naiwan ni Mia ang kanyang mga napkin kaya hinabol niya ito upang isauli. Doon siya nagulat nang makita niyang pumasok si Mia sa isang malaking bahay at napagtanto niyang galing ito sa isang mayamang pamilya. Nawalan siya ng pag-asa dahil pakiramdam niya ay imposibleng magkagusto sa kanya ang isang tulad ni Mia dahil mahirap lamang siya. Kasabay nito, nakaupo si Mia kasama ang kanyang ama, ngunit pilit siyang kinukumbinsi nito na umalis na sa restoran at magtrabaho na lamang sa kanyang kumpanya. Halatang hindi maganda ang kanilang relasyon at tumanggi si Mia dahil gusto niyang maging independent. Iniwan niya ang kanyang ama at umalis. Kinabukasan, nakipagkita si Yong sa kanyang grupo at sinabi ng dating bully na may bago na naman siyang kalaban. Isinama siya nito upang makita ang taong iyon. Nagulat ang ating bida nang makita niyang isang napakalaking wrestler ang magiging kalaban niya. Agad siyang tumanggi at sinabing, takpan na lang natin ito at matulog. Magiging maayos din ang lahat. Hindi ako makikipag-away sa taong yan. Kung gusto mo, ikaw na lang ang lumaban at ako na lang ang mag-video. Nagkunwaring pumayag ang dating bully at lumapit sa wrestler. Ngunit nang makita niyang papalapit na ito, natakot siya at agad na sumuko. Napatawa si Yong sa kanyang kilos at sinabing huwag na lamang nila itong alalahanin. Sumama siya kay Mono upang maghanap ng bagong kalaban. Nalungkot ang dating bully at pumunta sa isang club upang gumaan ang kanyang pakiramdam. Doon siya nakita ng dating nobya ng leader ng mga bully at nagpa siya itong gamitin siya. Nagkunwari itong naaakit sa kanya at pinainom siya ng pinainom hanggang sa mahilo siya. Pagkatapos ay hiniling nitong ipakita sa kanya ang kanilang channel. Pumayag siya at binuksan ito, ngunit palihim pala siyang kinukunan ng video ng babae at nakuha nito ang password. Kinagabihan, sinubukan ni Mono na buksan ang kanilang channel ngunit nagulat siya nang malaman na ninakaw na ito. Agad niyang tinawagan si Yong at sinabi ang nangyari at pinapunta siya sa kanyang bahay upang sabay silang mag-isip ng solusyon. Ngunit biglang lumitaw ang dalawang miyembro ng isang gang sa harap ni Yong. Pinalibutan nila siya, kinuha ang kanyang cellphone at binugbog siya. Binasag pa nila ang isang bote sa kanyang ulo. Binalaan nila siyang tigilan ng kanyang ginagawa o tatapusin nila siya. Narinig ni Mono ang lahat ng nangyayari at nag-alala siya. Mabilis siyang tumakbo upang habulin si Yong.
Pagdating niya roon, nakita niya itong nakahandusay sa lupa at inakala niyang patay na ito. Ngunit nagising si Yong at tiniyak sa kanya na ayos lamang siya. Sumama si Mono sa kanya pauwi upang mag-isip ng solusyon. Dumating din ang dating bully at nalaman niyang ninakaw ang kanilang channel. Tinanong nila siya kung binuksan ba niya ito sa harap ng ibang tao. Naalala niya ang nangyari sa club at napagtanto niyang ang dating nobya ng leader ng mga bully ang may kagagawan nito, ngunit natakot siya at tumangging sabihin ang katotohanan. Kinabukasan, kinausap niya ang babae sa paaralan at hiniling na ibalik nito ang kanilang channel o ilalantad niya ang ginawa nito. Ngunit nagkunwari ang babae na wala itong alam at umalis papunta sa klase. Nalito ang dating bully at hindi alam kung paano nila mababawi ang kanilang channel. Pagkatapos nito, napilitan si Yong na pumunta sa restoran dahil wala na siyang pera. Napansin ni Mia na may mga sugat siya at inakala nitong nakipag-away siya. Ipinaliwanag niya ang nangyari at sinabing may dalawang lalaki na tumambang sa kanya at nagnakaw ng kanyang channel. Tiniyak niya kay Mia na ayos lang siya, ibinalik ang mga napkin nito at nagpasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay nito sa kanya. Biglang tumawag ang dating bully at niyayang magkita sila. Pumunta silang lahat sa bahay ni Mono at nag-isip ng paraan upang mabawi ang kanilang channel. Gusto sana nilang magsumbong sa pulis, ngunit natatakot silang magkaroon ng problema dahil minor de edad pa sila. Habang gumagamit ng internet si Yong, nagkataon na nakita niya ang larawan ng dalawang lalaking bumugbog sa kanya kahapon at nalaman niyang gumagawa pala ang mga ito ng prank videos. Naisip ng ating bida na labanan sila, ngunit hindi niya alam kung paano dahil mas marami sila. Pag-uwi niya sa bahay, buong gabi siyang nag-isip. Binuksan niya ang channel ng lalaking may maskarang manok at nagulat nang makita ang isang bagong video tungkol sa kung paano labanan ang maraming kalaban ng sabay-sabay. Masayang-masaya si Yong at nagpa siyang panuorin ito at gamitin ang lahat ng impormasyong matututunan niya. Kinabukasan, nakita natin ang dalawang lalaking bumugbog sa kanya na naglalakad sa kalsada habang nagla-livestream at gumagawa ng mga prank sa mga tao. Itinatali nila ang mga laruang ahas sa damit ng mga babae at kinukunan sila ng video habang natatakot. Ngunit biglang dumating si Yong at pinigilan sila. Nagla-livestream din siya at binago pa ang kanyang anyo upang magmukhang mapanganib na tao at takutin sila. At gumana nga ang kanyang plano. Ngunit dahil mahirap at medyo clumsy siya, natanggal ang kanyang sapatos at biglang nawala ang kanyang astig na aura. Pinagtawanan siya ng dalawa, ininsulto at hinubad pa ang kanilang mga damit upang makipag-away. Nagpa siya ang ating bida na umasa sa sarili at labanan sila. Nagawa niyang masuntok ang isa sa kanila, ngunit inatake naman siya ng pangalawa mula sa likuran at pinabagsak siya sa lupa. Patuloy nila siyang binugbog dahil akala nila ay nanalo na sila. Hindi nila alam na maraming instructional videos ang pinanood ni Yong at wala siyang balak sumuko. Nagpa siya siyang gamitin ng kanyang talino upang talunin sila. Tumayo siya at nagsimulang tumakbo sa buong lungsod habang hinahabol siya ng dalawa hanggang sa makarating sila sa isang amusement park. Sinamantala ni Yong ang pagkakataon at pinaghiwalay ang dalawa upang makalaban niya ang bawat isa ng paisa-isa. Sumakay siya sa isang mabilis na game car at habang nakasakay rito ay nakipaglaban siya sa kanila. Nagawa niyang masuntok sila at pasamain ang kanilang mga mukha. Napahiya at napagod ang dalawa kaya nagpa siya silang sumuko. Nagdiwang ang ating bida at sapilitang binawi ang kanyang channel mula sa kanila. Pag-uwi niya sa bahay, nagsagawa siya ng live stream at nagpasalamat sa kanyang mga taga-subaybay sa panunood. Hiniling niya sa mga ito na patuloy siyang suportahan at talagang nagpadala ang mga ito ng maraming regalo at pera. Kinabukasan, binisita niya ang kanyang ina sa ospital at binilhan ito ng mga bagong damit habang pinapalakas ang loob nito. Malapit na niyang mabuo ang perang kailangan para sa operasyon, ngunit nag-aalala ang kanyang ina at pinakiusapan siyang huwag ilagay ang sarili sa panganib. Kinabahan si Yong at napilitang magsinungaling, sinasabing nagtatrabaho lamang siya sa restoran nitong mga nakaraang araw. Samantala, nag-post ang dating bully ng anunsyo sa kanilang channel na naghahanap sila ng malakas na kalaban para kay Yong. Pagkatapos nito, kinausap niya si Mono at halatang may nararamdaman siya para rito. Sinamantala niya ang pagkakataong sila lamang dalawa at sinubukan niyang mapalapit dito. Ngunit biglang dumating ang ama ni Mono, sinigawan siya at tinapunan pa ng asin sa mga mata. Binalaan siya nito na kapag pinasama niya ang loob ng kanyang anak ay pagsisisihan niya ito. Natakot ang dating bully at sinabi, "Huwag po kayong mag-alala tito. Ituring niyo na lang po akong isang patatas sa ilalim ng inyong mga paa at ang inyong anak ay isang reyna sa itaas ng aking ulo." Samantala, nakipag-date naman si Yong kay Mia. Nagkuha sila ng maraming larawan, nagtawanan at masayang nagkasama. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa pamilya nito at sinabi ni Mia na ang kanyang ama ay isang sikat na doktor na gustong magtrabaho siya sa ospital nito, ngunit ayaw niya dahil nais niyang mamuhay ng malaya at maging independent. Nais sanang ipagtapat ni Yong ang kanyang nararamdaman dahil gusto niya si Mia, ngunit natakot siyang mabigo kaya muli niyang binago ang kanyang isip. Nagpa siya siyang ipagpaliban ng pagtatapat hanggang sa maging kasing yaman niya si Mia. Kinaumagahan, nakipagkita siya sa kanyang grupo at sinabi ng dating bully na may bagong kalaban na gustong makipaglaban sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang haharapin niya ay isang baliw at mapanganib na binata na eksperto sa taekwondo. Natakot ang ating bida dahil alam niyang napakalakas ng taong ito at malamang ay hindi niya kayang talunin.
Nagpasya siyang tumanggi sa laban, ngunit hinintay sila ng baliw na binata pagkatapos ng klase at sinabi kay Yong na kailangan niya itong labanan o tatapusin nito ang kanyang mga kaibigan. Inatake nito ang dating bully at pinabagsak sa sahig at patuloy na binugbog. Sinubukan ni Yong na pigilan siya, ngunit mabilis nitong naiwasan ang kanyang atake at pinalipad siya palayo. Sa harap mismo ng kanyang mga mata, patuloy nitong binugbog ang dating bully at si Mono. Pakiramdam ni Yong ay nasa panganib ang buhay ng kanyang mga kaibigan kaya napilitan siyang tanggapin ang laban. Dinala niya ang dating bully sa ospital at humingi ng paumanhin dahil hindi niya ito nagawang protektahan. Pagkatapos ay umuwi siya at buong gabi siyang nag-isip kung paano mananalo sa laban. Alam niyang halos wala siyang pag-asa dahil eksperto sa taekwondo ang kanyang kalaban. Karamihan sa kanilang mga atake ay nakasalalay sa malalakas na sipa at kahit sa malapitan ay mapanganib pa rin sila. Kinabukasan, pinuntahan niya ang baliw na binata at nakiusap na bigyan siya ng 1 buwan upang makapagsanay at makapaghanda bago sila maglaban. Pinagtawanan siya nito dahil sa kanyang kahinaan ngunit pumayag dahil kampante ito sa sariling lakas. Sinabi nitong hihintayin siya sa napagkasundo ang araw ngunit wala itong ipapakitang awa. Masaya si Yong at nagpa siyang huwag mag-aksaya ng oras. Pumunta siya sa restoran kung saan siya nagtatrabaho at humingi ng 1 buwang pahinga sa manager. Narinig ito ni Mia at napagtanto niyang may bago na naman siyang laban. Lumapit siya upang palakasin ang loob nito at sinabing nagtitiwala siya sa kanya. Natuwa si Yong sa kanyang mga salita at nagpasalamat sa kanya. Nagpasya pa siyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Mia kapag nanalo na siya sa laban. Iniwan niya si Mia at pumunta sa kanyang kaklaseng boksingero upang humingi ng payo dahil ito ang higit na nakakaalam tungkol sa taekwondo. Sinabi ng boksingero na kailangan niyang umiwas sa mga atake dahil mabilis at malakas ang kanyang kalaban. Pinayuhan din siya nitong umatras dahil imposibleng matutunan niya ang lahat sa loob lamang ng 1 buwan. Ngunit tumanggi si Yong na sumuko. Pag-uwi niya sa bahay, agad siyang nagsimulang magsanay. Bigla siyang nakatanggap ng abiso mula sa lalaking may maskarang manok na may bago itong video. Masaya siya at agad itong pinanood at sinunod ang lahat ng tagubilin. Marahil ay magtataka ka kung bakit, dahil ang pamagat ng video ay, paano talunin ang isang taekwondo fighter. Parang ang taong may maskarang manok ang sumusunod sa ating bida at hindi ang kabaligtaran. Lumipas ang 1 buwan at dumating na rin ang araw ng laban. Makikita nating kumpiyansa si Yong habang papunta sa napagkasundo ang lugar. Ngunit nang makita niya ang kanyang kalaban, sinabi niya, ang pagtakbo ay kalahati rin ng katapangan, at agad siyang tumakbo. Nagulat ang baliw na binata ngunit hinabol siya hanggang sa makapasok sila sa isang banyo. Doon, naghihintay si Yong. Binuhusan niya ito ng tubig at binasa ang mga damit nito. Bahagi pala ito ng kanyang plano upang inisin ang kalaban. At gumana nga dahil nawalan ito ng pasensya at sinubukang umatake ngunit nadulas at muntik nang bumagsak dahil puno ng tubig ang lugar. Tumawa si Yong dahil pinagplanuhan niya ang lahat at nakasuot pa siya ng sapatos na hindi madaling madulas sa tubig. Sinamantala niya ang pagkakataon at buong lakas na inatake ang kalaban. Nagawa niya itong pabagsakin at pinakawalan ng isang napakalakas na suntok. At tulad ng dati, muli niyang pinasama ang mukha ng kanyang kalaban. Naalala niya ang mga itinuro ng lalaking may maskarang manok at sinunggaban niya ang baliw na binata sa leeg upang sakalin ito at piliting sumuko. Inakala niyang mananalo na siya, ngunit sa kasamaang palad ay tinanggal ng kalaban ang kanyang sapatos at nakawala mula sa kanyang pagkakasakal. Nagpa siya itong pagsisihan ni Yong ang lahat at sinipa siya ng malakas, dahilan upang bumagsak siya sa sahig. Lumapit ito habang iniisip ni Yong na malapit na ang kanyang katapusan. Natakot ang ating bida at hindi alam ang gagawin. Habang nakaupo sa tabi niya ang baliw na binata, bigla nitong naalala ang isang tao mula sa kanyang nakaraan. Sa isang alaala, nakita niyang binubugbog ng mga bully ang isang kawawang estudyante. Naawa siya rito at nagpasya siyang tumulong. Nilabanan niya ang lahat ng bully at natalo ang mga ito sa loob lamang ng ilang segundo. Walang sino man ang nakahawak man lang sa kanya. Humanga ang kawawang estudyante sa kanyang lakas at palagi itong sumusunod sa kanya upang magpasalamat. Hiniling pa nitong turuan siya kung paano lumaban upang maipagtanggol niya ang kanyang sarili. Napilitan siyang pumayag, ngunit kalaunan ay nalaman niyang nakipaglaban ng mag-isa ang estudyante sa grupo ng mga bully at sa kasamaang palad ay natalo at halos mapatay. Mula noon ay nabuhay siya sa pakiramdam ng pagkakasala. Nagbalik siya sa kasalukuyan at sinabi kay Yong na sumuko na o tatapusin niya ang kanyang mga kaibigan. Sinipa pa niya ang binti ni Yong upang pilitin itong umatras. Ngunit ang ating bida ay tumangging sumuko at iginiit na ipagpatuloy ang laban hanggang sa huli. Tiniis niya ang sakit at tumayo upang protektahan ang mga kaibigan. Nagalit ang baliw na binata at nagpa siyang gamitin ang kanyang lihim na galaw at umatake ng buong lakas. Ngunit sa pagkakataong ito, naiwasan ito ni Yong. Tumalon siya ng mataas, sinunggaban ng kalaban sa leeg at sabay silang bumagsak sa sahig. Patuloy niya itong sinakaw hanggang sa mawalan ito ng malay. Sa puntong iyon, nanalo si Yong sa laban. Kinukunan ng video ng dating bully ang lahat ng nangyayari at humanga ang mga taga-subaybay sa kakayahan ni Yong, kung paano siya nagbago mula sa isang mahina at walang kalaban-lab ang estudyante tungo sa pinakamalakas na estudyante sa paaralan. Patuloy silang nagpapalakpakan at isinisigaw ang kanyang pangalan.
Ngunit napansin natin na tumatawa ang baliw na binata at naging malinaw na sinadya niyang matalo dahil pinaalala sa kanya ni Yong ang kaibigan niyang namatay sa kanyang harapan. Nalaman natin na nakipaglaban siya sa ating bida upang pigilan itong patuloy na makipaglaban at isara ang channel dahil natatakot siyang masaktan din ito ng mga bully at leader ng mga gang. Ngunit ngayon ay napatunayan niyang malakas si Yong, hindi tulad ng kanyang kaibigang namatay, at kaya nitong ipagtanggol ang sarili. Nang magkamalay siya, ibinigay niya ang kanyang relo kay Yong bilang regalo, nagpaalam at umalis. Sa mga sandaling iyon, nanonood si Mia ng livestream at masaya siya dahil ligtas si Yong. Ngunit biglang dumating ang kanyang ama at nakita siya. Napagtanto nito na may nararamdaman siya para sa ating bida kaya nagalit ito at pinakiusapang lumayo kay Yong dahil nag-aalala siya para sa kanyang anak. Sinabi pa nito, isa lamang siyang mahirap at walang kalaban-lab ang estudyante na palaging nabubuli. Mas mabuti nang wala kang kinalaman sa kanya. Samantala, nakaupo si Yong kasama ang kanyang grupo sa kanilang bahay at nagulat sila nang makitang lalo pang lumaki ang kanilang channel at umabot na sa 2 milyon ang kanilang kinita. Masayang masaya siya dahil 1 milyon na lamang ang kulang upang mabuo niya ang perang kailangan para sa operasyon ng kanyang ina. Kinabukasan, pumasok siya sa paaralan ng may kumpiyansa at nagulat nang makita niyang hinihintay siya ng lahat ng estudyante. Patuloy siyang kinukunan ng video dahil isa na siyang sikat na estudyante. Para sa kanila, isa siyang gwapong binata na hindi madaling maliitin pagdating sa pakikipaglaban. Masaya siya dahil nagbago na ang kanyang buhay at wala nang nambubuli sa kanya. Nagdiwang siya kasama ang kanyang grupo at pumunta sila sa isang amusement park. Sinubukan nila ang iba't ibang laro at masaya silang naglaro, nagbiro at nagkulitin na parang magkakapatid. Pagkatapos ay pumunta sila sa mall upang bumili ng mga bagong damit. Iminungkahi ng dating bully na bumili si Yong ng bagong sapatos upang mas maganda siyang tingnan sa harap ni Mia, ngunit tumanggi siya dahil mahal ang mga ito at nagpa siyang ipunan na lamang ang pera upang mabilhan ng bagong jacket ang kanyang ina. Pumunta siya sa ospital upang dalawin ang kanyang ina at natuwa ito sa kanyang pag-aalaga at nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos nito, pumunta siya sa restoran upang makita si Mia, ngunit pagdating niya roon ay sinabi ng manager na nag-resign na ito. Nagulat siya at sinubukan niya itong tawagan ngunit hindi ito sumasagot. Nalaman natin na nakinig si Mia sa kanyang ama at nagpa siyang lumayo kay Yong kapalit ng pangakong ipapagamot ng kanyang ama ang ina ni Yong ng libre. Nakita niya si Yong na naghihintay sa harap ng kanilang bahay ngunit tumanggi siyang makipagkita rito. Naalala niya ang kanyang mga alaala noong bata pa sila at nalaman nating dati pala silang magkapitbahay. Isang araw, nawala ang kanyang medalya sa parke at umiyak siya, ngunit pinakalma siya ni Yong at nangakong hindi siya matutulog hanggat hindi niya ito nahahanap. Patuloy niyang hinanap ang medalya hanggang sa matagpuan niya ito at maibalik kay Mia. Mula sa araw na iyon ay nagkaroon na siya ng damdamin para kay Yong. Nagbalik siya sa kasalukuyan at patuloy na umiyak. Mahal niya si Yong ngunit hindi niya kayang manatili sa tabi nito. Hindi niya ito kayang tingnan sa mga mata. Napipilitan siyang lumayo para sa ikabubuti nito. Kinabukasan, nakipagkita si Yong sa kanyang mga kaibigan at sinabi ng dating bully na nakatanggap sila ng alok mula sa isang sikat na YouTuber upang sumali sa isang fighting tournament. Malungkot si Yong dahil hindi siya sinasagot ni Mia, ngunit napilitan siyang pumayag dahil kailangan pa rin niya ng pera upang makumplito ang gastusin para sa operasyon ng kanyang ina. Sumama siya sa kanyang grupo upang makipagkita sa sikat na YouTuber, ngunit nagulat sila nang malaman na gusto nitong bilhin ang kanilang channel. Siyempre, tumanggi sila at umalis. Sa parehong oras, nakipagkita ang doktor sa ina ni Yong at ipinakita rito ang mga video ng kanyang anak. Sinabi niyang kumikita si Yong ng pera mula sa mga laban na ginagawa nito at hiniling sa kanya na ilayo ang kanyang anak sa kanyang anak na babae. Bilang kapalit, gagawin niya ang operasyon nito ng libre. Nagulat ang ina ni Yong ngunit humingi siya ng paumanhin at sinabing wala siyang karapatang pakialaman ng buhay ng kanyang anak. Iniwan niya ang doktor at bumalik sa ospital kung saan patuloy niyang pinanood ang mga video ng pakikipaglaban ni Yong. Naawa siya sa kanyang anak. Tinitiis nito ang pambubugbog at lahat ng kahihiyan. Ginagawa niya ang lahat ng ito para lamang may pagamot siya. Naalala niya ang mga pagkakataong umuwi si Yong na sugatan ng mukha at ang jacket na ibinigay nito sa kanya bilang regalo. Nakaramdam siya ng matinding pagkakasala dahil ginagawa ng kanyang anak ang lahat ng ito para sa kanya. Pagkatapos nito, naglalakad sa kalsada ang dating bully nang makita niya ang babaeng nagnakaw ng kanilang channel na naghihintay para sa kanya. Humingi ng tawad sa kanya ang babae, ngunit napansin niyang malungkot ito kaya tinanong niya kung ano ang problema. Napaiyak ang babae at sinabi na pinagsasamantalahan siya ng kanyang business manager dahil palihim siyang kinunan ng video nang hindi niya alam. Naawa sa kanya ang dating bully at nagpa siyang tulungan siya. Kinabukasan, pumunta si Yong sa ospital ngunit sinabi ng doktor na lumala ang kalagayan ng kanyang ina dahil sa matinding stress at dahil dito ay kailangan na nitong sumailalim sa mas mahal na operasyon. Nakaramdam ng matinding pagkakasala ang ating bida at agad na pinuntahan ang kanyang ina. Nanatili siya sa tabi nito hanggang sa magising at mamulat ang mga mata nito. Inakala niyang pagsasabihan siya ng kanyang ina, ngunit sa halip ay humingi ito ng paumanhin at sinabing naging pabigat lamang siya. Sinabi nito, ipinagmamalaki kita dahil naging matatag ka at natuto kang ipagtanggol ang sarili mo. Maaari na akong mamatay ng payapa dahil alam kong ligtas ka. Nang marinig ni Yong ang mga salitang iyon, nadurog ang kanyang puso.
Patuloy siyang umiyak at nangakong gagawin niya ang operasyon ng kanyang ina. Nagpasya siyang isugal ang sarili upang mailigtas ang buhay nito. Sumama siya sa kanyang grupo at hinamon ang sikat na YouTuber sa isang laban. Nagkasundo sila na ang mananalo ay makakakuha ng lahat ng kita ng channel. Pumayag ang YouTuber dahil isa itong profesional sa martial arts. Nagpasya ang ating bida na magsanay upang mas lumakas, ngunit pag-uwi niya sa bahay ay nagulat siya nang makita na nabura na ang lahat ng video ng taong may maskara. Nagulat siya at hindi alam kung paano mananalo sa laban. Samantala, pumunta si Mono upang makipagkita sa sikat na YouTuber. Lumuhad siya sa harap nito at nakiusap na kanselahin ang hamon, ngunit tumanggi ito at sinabing tatapusin niya si Yong. Inutusan pa nito ang kanyang mga tauhan na bugbugin si Mono. Talagang dinukot nila siya dahil inakala nilang isa lamang siyang ordinaryong babae at hindi nila alam na matapang siya at hindi basta nananahimik. Nakawala siya sa kanila at nagpasyang pagsisihan nila ang ginawa nila. Tumawa siya at isiniwalat na siya pala ang taong may maskara na nagpapadala ng mga video sa ating bida. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang mga galaw sa pakikipaglaban. Mag-isa niyang hinarap ang lahat ng kalaban at isa-isa silang tinalo. Walang sino man ang nakapihil sa kanya at lahat ay nagulat sa kanyang lakas. Akala nila ay isa lamang siyang cute at mahinang babae, ngunit napagtanto nilang hindi siya pangkaraniwan. Natakot sila at nagsitakbuhan palayo sa kanya. Pagkatapos nito, nakipagkita si Mia sa ating bida at sinabi ang kasundo ang ginawa niya sa kanyang ama. Humingi siya ng paumanhin dahil napipilitin siyang lumayo para sa ikabubuti nito. Sa wakas, ibinigay niya ang kanyang medalya at ipinaalala kay Yong na siya ang batang babae na minsang tinulungan nito. Ipinagtapat niya na mahal niya ito at saka umalis habang umiiyak. Nagulat si Yong sa kanyang nalaman at buong gabi niyang hawak ang medalya habang hindi alam kung ano ang dapat gawin. Kinabukasan, pumunta siya sa club at hiniling sa boksingero na sanayin siya, ngunit tumanggi ito at pinayuhan siyang umatras sa laban dahil mapanganib ang YouTuber at maaaring mapahamak siya. Ngunit tumanggi ang ating bida na sumuko. Biglang tumawag si Mono at pinapunta siya sa kanilang bahay. Pagdating niya, nakita niya ang ama ni Mono na hawak ang maskara at nagpa siyang sabihin sa kanya ang lahat. Isiniwalat nitong siya ang coach na nagturo kay Mono ng martial arts at inalok niyang sanayin si Yong upang mas lumakas ito. Nagulat si Yong at agad na pumayag at sinabing handa siya. Pumunta sila sa tabing dagat at doon ay nagsagawa siya ng mahihirap na ehersisyo upang palakasin ang kanyang katawan at tibay. Bawat araw ay mas mahirap kaysa sa nakaraan hanggang sa natapos niya ang pagsasanay. Tumakbo rin siya sa bundok upang mapabilis ang kanyang kilos at natutunan ang iba't ibang uri ng martial arts upang maipagtanggol ang kanyang sarili. Lumipas ang mga araw at naramdaman ng ating bida na mas lumakas na siya hanggang sa dumating ang araw ng laban. Nagpasya muna siyang bisitahin ang kanyang ina sa ospital upang kumustahin ito. Napaiyak ang kanyang ina dahil ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kanya at hiniling na alagaan niya ang sarili. Ngunit nangako si Yong na mananalo siya sa laban at ipapagamot siya. Iniwan niya ito at naghanda para sa laban. Nakita niyang naghihintay si Mono at pinalakas nito ang kanyang loob sa pagsasabing sigurado siyang mananalo siya dahil siya ang pinakamalakas na taong nakilala niya. Natuwa si Yong sa kanyang mga salita at pumasok siya sa ring ng puno ng kumpiyansa. Lahat ng taong tumulong sa kanya ay naroon upang suportahan siya. Pagkatapos ay dumating ang YouTuber at patuloy siyang pinalakpakan ng mga tao dahil ni minsan ay hindi pa siya natatalo sa buong buhay niya. Tumanggi pa itong batiin ng ating bida at ininsulto siya sa pagsasabing wala itong ipapakitang awa. Ngunit alam ni Yong na gusto lamang siyang galitin ng kanyang kalaban kaya sinubukan niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Nang magsimula ang laban, agad na umatake ang YouTuber ng buong lakas. Ngunit nagulat ito nang madali lamang harangin ni Yong ang lahat ng kanyang suntok. Napagtanto nitong hindi pangkaraniwan ang lakas ng ating bida. Patuloy na isinisigaw ng mga tao ang pangalan ng YouTuber at karamihan ay tumatayan na ito ang mananalo. Kinabahan si Yong at pakiramdam niya ay nag-iisa siya at walang sumusuporta sa kanya. Ngunit sa sandaling yun, nagsagawa si Mia ng livestream at ipinagtapat sa harap ng lahat na mahal niya ang ating bida. Sinabi niyang matapang ito at palaging ipinagtatanggol siya, isang tunay na bayani, at hiniling niya sa mga tao na suportahan ito. At tunay nang naantig ang lahat sa kanyang mga salita at naniwala sila sa kanya kaya nagsimula silang sumuporta kay Yong. Nang magsimula ang ikalawang round, napansin ng ating bida na napakaraming tao ang nanunood sa kanya at patuloy na nagpapadala ng mga regalo at pera dahil nagtitiwala sila sa kanya. Lalo siyang naengganyo at nagpa siyang lumaban ng buong lakas habang inaatake ang YouTuber, na patuloy namang sumasayaw sa harap niya at tinukutsa siya. Nagpa siya ang ating bida na gamitin ang lahat ng kanyang natutunan sa pagsasanay at sa pagkakataong ito ay pinakawalan niya ang kanyang mapagpasyang suntok. Ngunit dahil dito, lalong nagalit ang YouTuber at tuluyan nang nawalan ng kontrol sa sarili. Sa kasamaang palad, sunod-sunod niyang sinuntok ang ating bida hanggang sa masugatan ang kanyang mukha at bumagsak siya sa sahig. Inakala ng YouTuber na nanalo na siya, ngunit ang ating kawawang bida ay hindi marunong sumuko. Sa kabutihang palad, natapos ang round sa tamang oras. Pumunta si Yong sa kanyang sulok upang magpahinga at nilapitan siya ng kanyang grupo. Nakiusap sila sa kanya na sumuko ng maayos dahil natatakot sila para sa kanyang kaligtasan. Ngunit tumanggi siya at iginiit na ipagpapatuloy niya ang laban kahit pa yun ang kanyang katapusan.
Nagsimula ang huling round at patuloy siyang nakipaglaban sa YouTuber habang naaalala ang kanyang mga pinagdaanan. Naalala niya ang lahat ng mahihirap na sandaling kanyang tiniis. Sinubukan niyang sakalin ng YouTuber upang pilitin itong sumuko, ngunit hindi ito naapektuhan. Nagpa siya ang YouTuber na gamitin ang kanyang lihim na galaw at malakas siyang sinuntok, dahilan upang bumagsak si Yong sa sahig. Nagsimulang magbilang ang referee at inakala ng lahat na natalo na ang ating bida. Ngunit dumating si Mia sa tamang oras at tinawag ang kanyang pangalan. Sa gitna ng napakalakas na ingay, narinig siya ni Yong at muling nagkaroon ng lakas ng loob. Nagpa siya siyang magpatuloy at nagawa niyang tumayo bago matapos ang bilang ng referee. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya maaaring matalo dahil si Mia mismo ang nanunood sa kanya. Muling sinalakay ni Yong ang YouTuber na halos mawalan na ng katinuan dahil sa sobrang galit. At gaya ng nakasanayan, pinakawalan niya ang isang mapaminsalang suntok at ang YouTuber, na akala niya ay siya ang pinakamalakas, ay tila isang maamong pusa na napabagsak sa kanyang harapan. Tinamaan niya ito, pinasama ang mukha nito at tuluyang pinabagsak sa sahig. Sa wakas, nagtagumpay siyang manalo sa laban. Masaya at namangha ang lahat ng manunood sa nangyari. Patuloy nilang isinisigaw ang kanyang pangalan at nagpapalakpakan para sa kanya. Umakyat sa ring ang kanyang grupo at mahigpit siyang niyakap. Hindi rin sila makapaniwala na nagawa niya iyon. Nalaman nilang nakaipon na sila ng 10 milyong piso at sapat na iyon upang maipagamot ang kanyang ina. Masayang masaya ang ating bida dahil natupad niya ang kanyang pangarap na maipagamot at mailigtas ang buhay ng kanyang ina. Nagpa siya siyang magretiro sa pakikipaglaban at mamuhay ng tahimik at payapa. O iyon man lang ang ating inaakala, sapagkat ang katotohanan ay matapos ang lahat ng tagumpay na nakamit ng ating bida, ang lahat ng kanyang mga nakalaban ay maliliit na tauhan lamang ng isang mas malaking organisasyon na pinamumunuan ng mga mapanganib na tao. Totoong nanalo ang ating bida sa laban, ngunit ang tunay na digmaan ay magsisimula pa lamang sa susunod na season. At kung natapos mo ang recap na to, huwag kalimutan mag-like at mag-comment sa baba, at kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot ang subscribe button para ganahan tayo gumawa ng napakagandang recap gaya nito. Maraming salamat sa panunood.